Hello. Ayan. Okay, sige, maayos po tayo na po. At tignan mo yung nasa katabi mo. Sa kanan ng kaliwa. Sabi mo, Merry Christmas. Kasi nakawala ng Merry Christmas. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Ayan. Ang tanong, maligayang ka. So, siguro sabihin nyo, kasi marami tayong dahilan. Pero mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa Christmas, pero related ito sa mga bagay na gusto po natin, pero hindi po yung bagay na totoong gusto natin, pero hindi po bagay na yung sabi natin angkop sa lahat ng pangangailangan natin. Kasi ang pangangailangan ng tao ay lagi po yung, di ba, yung merong masatisfied sa lahat ng bagay, maging masaya. Sabi nga nung basta kumakain lang, ayan, basta mapusog lang, iba naman nasisiyahan ng ganon. Kaya lang, kahit anong sabihin natin, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Kahit naman tayo, sabi nga sa Bible, nung tayo ipanganak, wala tayong dala. Mamamatay tayo, wala tayong dala. Di ba? So, kaya nga sa buhay na to, kaya nga nakakalungkot eh. Nakakalungkot kasi nga lahat tayo ay nagnanasa ng mundong ito. Pero hindi masama ba yung pastor? Hindi. Hindi naman masama. Kasi po, ang lahat naman ng bagay sa simula pa lamang, kung babasahin Bible, nilikha ang lahat ng bagay para sa tao. Di ba? So, bago likhain ng tao, si Eva at si Adan, ay nilikha muna ang lahat ng bagay. Mga pangangailangan at mga tao, nauunaw yung mga hayop, na mga halaman, di ba? So, ngayon po ay balikan natin kung ano po sinasabi ng Bible. Buksan natin ang ating Biblia sa Lucas. So, maganda naka-plus kanina eh. Yung English version, New Standard American Version ata yun. Okay, doon po tayo sa Lucas chapter 2. Ayan. So, ang kapanganakan ni Jesus Christ ay nakalagay lang yan sa dalawang gospel o book ng gospel dito po sa Mateo at saka sa Lucas. Kung titingnan po natin, napaka-iksi lang po. At wala nakaglalagay ng happy birthday Jesus. Di ba, may isa na happy birthday at 16. Merong gano'n lalagay at 16. Di ba? Merong gano'n nakalagay. Tapos, merong 58th birthday. Merong 18. Di ba? Yung nagdidibo, nalagay. Pero si Jesus Christ, hindi naman tinalagay. Di ba? Wala man lalagay. Kasi nakakaalam ko ilang taon na si Jesus Christ ngayon. Kasi nung namatay si Jesus Christ, sabi nga, 2,000 taon na. Sa makatawid, baka ngayon, kulang-kulang 3,000 o kulang-kulang siguro 3,000 ang age na Jesus Christ. Kaya sa kasaysayan, kaya titingnan nyo, ano ba ang dahilan bakit ba tayo nagpapasko? Di ba? So, yun po yung ating pag-usapan. Lucas chapter 2, kung nariyan na po kayo, ayan, basahin ko po. Simulan ko lang po sa 8. Sa 8 na lang hanggang 14. Doon lang po tayo. Okay. So kung nariyan na po kayo, sundan nyo ako. Sabi po dito, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na, gando na lang po. So, actually, ang verse pong kukuhunin lang po dito yung dalawang verses, yung 11 and 14. Pero doon po tayo magtututok. Kaya lang po, at least binasa na po natin lahat. Nakalagay po dyan ay, okay. So ito po ay pinagmangatan ko pong
special gift from God. Special gift from God. Siguro tayo muna po ay yumuko at tayo po muna ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat po, Diyos, sapagkat marami po ngayon ang abalang-abala, marami po ngayon ay nakatutok sa panahon ng Kapaskuhan. Pero Lord, tulungan mo kami na patuloy maunawaan po namin kung ano po ang panahong ito at ano po ang dapat namin gawin. At kung ano po rin po ang aming katatayuan ngayon. Ipakita mo sa amin ang iyong mga salita, ang liwanag nito, Diyos, buksan mo aming mga matang espiritual, ang aming mga tengang espiritual. Bigyan mo kayo ng pagkaunawa, O Diyos. Bayaan mo makita ka namin, marinig ka namin. Maging ako na hilingkod, O God, bigyan mo ko ng mailinis sa puso at kaisipan at maayos din pong pananalita, O God. Dalayan ko po, pagpalain po kami sa araw na ito at sa iyong pagbubulay ng iyong salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. Amen. Sabihin nga po natin na malakas, Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan po. Pag sinabing Merry, masaya. Ayan po. So, hindi po yung masaya dahil mayaman ka o may pera ka. Pero actually, totoo nga po talaga, yun nga po ang pananaw ng mga tao eh. Pagka walang pera, Pasko, malungkot. Kung minsan may lungkot, Pasko na, sinta ko. Okay, malungkot. Malungkot pa rin ang pinakakanta, di ba? Tapos ay, hindi ko maintindihan sa mga tao. Kasi po tayo emotional eh. Emotional tayo mga tao. Pero kung titingnan po natin, walang kinalaman ang emotion natin sa tunay na Pasko. By the way, hindi naman po talaga December 25 ang Pasko. Hindi po masama na tayo magdiwag ng December 25 ng alalahanin natin. Yung pag-aalala po ay masaya, maganda at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Pero hindi ang kalugod-lugod sa Panginoon ay yung pong pamamaraan po natin. Minsan po, marami sa atin ay siguro, dito po kasi minsan pumunta ako doon sa bilihan ng sabi ko, bibili ko ng mga di ba, yung mga kuti-kutitap. Ayan. Kasi pag masaya ba, di ba? Minsan lang naman yan pagka yung December, di ba? Kaya maraming pinupuntahan yung mga village, yung mga lalo sa Makati. Kita mo, sino po napunta na kayo ng gabi papuntang San Rafael? Ang ganda diyan, di ba? Doon pa lang sa kalsada, di ba? Sa highway. Kita mo yung mga andon, yung mga ilaw, gaganda diyan, mga puno, talagang punong-puno ng ilaw. Nakakaaliw, di ba? So, actually, yan naman ang kaligayahan natin eh, di ba? Pero ganun pa man, hindi pa rin doon ang tunay na Pasko. Masaya lang na tayong mga tao ay merong kinalilibangan. Ayan po. Kaya lang, pagdating sa Pasko, wag lang sana nalilibang lang tayo sa mga bagay na nakikita natin. Kundi makita natin, maunawa natin yung special gift from God. Ayan po. Kung tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang tumanggap na ng special gift sa buhay nyo? Opo. Siguro pagka binigyan ka ng special gift ng, siguro mayroong andito, yung pong nanay, o merong tatay, o merong pong asawa, o boyfriend, girlfriend. Ano ba yung the best? O ano ba yung special? Di ba yung special, pag special talaga, totally, di ba sa mga drama-drama, yung ito yung sing-sing na ito, hindi ito ginto, ito ay pansi lang, di ba? Pero yan ay pinagpapahalagan. Kinukwintas pa nga yan, hindi na kinukwintas pa nga yan, di ba? Kasi yung napaka-special sa kanya, yung ganong bagay. Pero hindi siya ginto. Di ba? Merong ganon, ha? Merong mga hindi naman mahalaga sa mundong ito, pero dahil special para sa binigay itong special para sa kanya, hindi niya ito kinalilimutan. Kahit anong bagay sa mundong ito, naging special, pinagpapahalaga natin. Kaya ako po sinabi sa inyo kanina na parang hindi po nagiging tama ang mga tao sa pagdidiyong ng Pasko. Kasi po, inaalala natin si Jesus Christ, alam natin na siya yung regalo ng Diyos. Pero ang totoo po, ang mahalaga sa tao, hindi naman po talaga yung si Jesus Christ. Kasi natatabunan na ngayon ng Santa Claus si Jesus Christ, di ba? Sa mga pamilihan, yung mga, by the way, kung titignan po natin, pera-pera lang talaga yan eh. Kasi kung ang China po na hindi naniniwala kay Kristo, hindi naniniwala sa pero sila yung gumagawa ng lahat ng mga symbolic, di ba? Na pwedeng pagkakitaan nila sa Christmas, di ba? O lahat ng mga bilhin. Nagagawa naman ng China yun, di ba? Yung Merry Christmas. Sila gumagawa ng mura lang di ba? Yung mga palamuti, lahat yon. Lahat ng kailangan sa pinaniniwalaan sa religion
ay ginagawa ng China. Pero ang China hindi naniniwala kay Jesus Christ. Communistang country yun eh. Ang ginudiyos nila ang lakas ng tao. Ganyan po ang mga komunista. Pero titingnan po nyo, kaya nga po napakalaki ng kinikita ng gumagawa ng ganyan. Lalo na po talaga sa China. Kasi sa China makakabili ka dyan ng 20-20 lang. Diba? Sino sa inyo? Di ba? Maganda na. Di ba? Puta kayo sa bahay namin. Pero Merry Christmas doon sa pito namin. Merry Christmas, ang ganda, di ba? Tapos may mga, kamura lang, di ba? Makakabili ka ng carpet, di ba? Kamura, pang Christmas, lahat. Pwede kang, kaya nga po titignan po natin ay marami pong mga nagdidiwang ng Pasko ngayon at nakikisa sa pagdidiwang ng Pasko, pero talagang totally, yung iba, pera-pera lang. Opo, sinasamantala ang pagkakataon. Pero sa mga tunay na mga Kristiyano at nakakilala sa Panginoon, ito po ay talagang napakahalaga. Ano man po yung sitwasyon natin buhay, may problema man, wala tayong dapat pagpilian kundi magpasalamat. Kasi po yan talaga ang napakahalaga. Tandaan po natin, sa mundong ito, hindi mawala ang problema, hindi mawala ang pagluha, hindi mawala yung mga kakulangan. Hindi po. Kung minsan nga po, may pera ka, biglang, di ba? Minsan na-hospital, merong na-atake. Di ba? Nakikitan po natin. Ang dami po ngayon, mga Pasko, talagang malungkot kasi manamatayan. Di ba? Minsan po ganun, ang dami. Minsan, di ba, nasa hospital. Opo, di ba? Imbis na, so yung iba, nag-iipon ng pera, tapos pagdating ng iniipon niyang pera, pagdating ng malapit na Pasko, di ba? Kung minsan, kung kailan pa may okasyon, nakakaproblema, tama. Di ba? Hindi natin alam. Kaya nga, sa buhay na ito, napakahalaga yung meron po tayong tumanggap ng special gift from God. Yung special na yon na binigay ng Diyos, ito po yung, kasi hindi naman po pang dito lang yun eh. Pero by the way, kung maintindihan po nyo yung special gift ng God, pag yun po talaga ang pinagpahalaga natin, lahat ng bagay na narito sa mundong ito, hindi pagkakait sa iyo ng Diyos. Amen? Hindi yung pagkakait. Kasi yun po ay si Jesus Christ. Una po, ang special gift from God ay nangyari po ito. At ito po yung the birth of our Savior, who is Christ the Lord. Yung po yung sasabi doon sa 11, yun po, ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Bino mo, isinilang yung tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kaya lang, ang pagdating dito, yung mga kritiko, yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ, bino mo, pinanganak yung inyong tagapagligtas. Hindi naman pwede makapagligtas ng tao, di ba? So maraming diskusyon dyan. Kaya maraming bagay na kinasusuklaman nila yung mga paniniwalang Kristiyano. Totoo po yan. Pero pinatunayan ito ng God, maging sa mga Muslim, maging sa mga terrorist na grupo o kasama, yung mga maraming nagpapatotoo yan, na true dreams pinakita sa kanila. Ang nagpakita sa kanila, ang Panginoon natin sinabi, totoo ako. Na pinaniniwalaan sa mga religion, siya ay isang propeta lamang. Siya ay tao lamang. Kinasusuklaman ng marami po. Totoo po yan. Kaya ngayon, lumilito na tayo sa huling panahon. Yung anti-Themism, yan po. Yun po yung old hate ng mga tao sa Israel. Kaya titingnan po natin yung panahon na ito ngayon. Magpapasko tayo. Alam mo, hate na mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga po ngayon, nakakatakot po sa Amerika, sa mayang bansa, di ba, nagkakaroon ng mga suicide bomber, di ba, nagkapapot na talagang ginugulo nila yung paniniwala kay Jesus Christ. Lalo mga Israel, ngayon po, inaatake sila, opo, sa galit, opo, galit sila, gusto nila makapatay, opo, parang sa kanila, napakasaya sa kanila yon. Pero alam po ba nyo, yung kasaysayan ni Jesus Christ, nung panahon niya na ipinanganak si Jesus Christ, ay panahon po ito na nasako po ng Roman Empire ang Israel. Kung titingnan po natin, si Jesus Christ ay pinanganak. So, nung ipinanganak siya, kaya natatansya po ng mga scholar, kaya lang medyo mahabang pag-aaral yon. Kasi si Juan Bautista, ang tanda niya kay Jesus Christ, magpinsan sila eh. Si Juan Bautista, magpinsan sa laman. Kaya dahil si Elizabeth at saka si Maria ay magkamag-anak.
So, kaya nga si Juan Bautista, ipinanganak siya, mas matanda ng 6 months kay Jesus Christ. Kaya ang mga Bible scholar, natatansya nila kung kailan ipinanganak si Jesus Christ. Kailan yung taon, hindi natin alam. Opo. Pero yung kung kailan. Kaya tinatansya po ng mga nagtuturo na ito po ay last Sunday o first Sunday ng October. Kasi po, ang calendar natin ay iba po yung calendar natin eh. Iba po yung calendar ng Israel. Okay. At ang bilang din ng araw natin, iba yung bilang natin. Mas marami ang bilang ng ating calendar na ginagamit. Okay, yun po. Kaya nga po medyo yung count po, hindi natin alam talaga yung tunay na pagdating ng Panginoon. Kasi ang count na si Israel, yung lumang ginagamit nila, ay yun po talaga yung una na pinaniniwalaan sa kasaysayan. Pero ngayon po, kaya mga kapatid, yung the birth of our Savior, who is Christ, the Lord, ito yung the good news, ito yung good news na sinabi sa mga pastol, na nagpapastol. Kaya nga titingnan po natin, bakit mga pastol, dapat, di ba, ang balita ay binigay ng anghel doon sa mga mayayaman. Actually, ay yun ang gusto ng Diyos. At saka sa pa, ang titingin kasi ng Diyos, kasi ang mga pastol, wala namang iniisip sila, kundi unang-una, tanggap nila na sila ay mahirap. Kasi yung taong mahirap po talaga, ay may kababaan. Hindi po. May kababaan po. Kasi alam niya mahirap siya eh. Kaya kung minsan, di ba, pag pumunta ka sa bahay ng mahirap, asikaso ka. Di ba? Di ba? Tapos napunta po ako sa isang mayaman, ang laki ng bahay talaga. Parang gutom na kami, parang namumutla na, parang hindi yata nararamdaman. Di ba? Tapos ibibigyan kami ng juice na malamig. Kaya parang hindi ko mainom kasi gutom na ako. Parang namumutla na ako. Siyempre, maputi ako tapos namumutla ka pa, di ba? Sa gutom. Pero pagpunta ko sa isang mahirap, minsan sabi nga, gagawa pa ng paraan, may kape pa, no? Kung minsan hindi sila nagagatas, lalagyan pa ng gatas, pipilitin pa. Asikasuhin ka mabuti. So, kaya po, kasi po, yung mga pastol, mababang uri po sila ng tao ng panahon na yon. At sila po ang unang nakaranas ng mabuting balita. By the way, ito pong mabuting balitang yon ay ngayon po ay binibigay na sa lahat sapagkat tapos na po yung eksena na yon. Dapat ang pagdidiwang natin ngayon ay hindi na po yung, kaya nga po sabi ko sa inyo, pera-pera na lang yan eh. Kasi minsan gagawa ng bilin. Kasi po ako'y palasimbang tao. Di ba yung nagsisiyam po? Di ba yung mula 16, December 16, tama? December 16 yung simbang gabi, tama? Noong araw simbang gabi talaga kami. Madaling araw pala. Di ba? Madaling araw. Tapos umaga ang gigising, alas 4, tapos punta simbahan. Ako po'y laging gano'n eh, laging gusto po yon. Tapos pagdating po ng Pasko, di ba, yung talaga may nagdadala ng puto, maamoy pa yung puto, tapos mga regalo, may gano'n. Tapos hahali kami doon sa maliit na manikin, di ba? Lagay sa altar, sa kapila kayong gano'n, di ba? Laging, kaya naisip ko ngayon, parang nagiging dull o hindi po, walang buhay yung pagdidiwang ng Pasko taon-taon. Kasi nga po, nung araw, naalala ko, ganun eh. Parang pagka December, alalahanin mo, baby Jesus. Di ba? Baby Jesus. Di ba? Pero kung tutusin nyo sa Bible, ang kapanganakan ng Jesus Christ, napaka-iksi lang. At yung record ng buhay ng Jesus Christ, yung 12 years old, 12 years old lang, yung handong lang po sa 12 years old. Tapos po, ay 29 years old nung pumasok siya sa huling ministeryo. Magtatatlong 30 taon lamang si Jesus Christ. So, 21 years old pa lang siya noon. Bigyan nyo, tawag dito, i-awas natin o i-divide, hindi divide, i-minus natin yung 12 years old sa 29. Di ba 17 years old? 17 years na hindi nakatala sa Bible ang kanyang buhay ni Jesus Christ. Di ba? Maaaring si Jesus Christ, baka nag-basketball siya, di ba? Baka nag-track and field. Pero sino nakakaalam doon diyan sa simbahan sa Baruswain, di ba? Dito sa Malolos. Nakita niyo yung sa gilid, yung may malaking mga ribulto doon. Si Jesus Christ ay naglalagari, di ba? Okay, naglalagari. Kasi po nung mamatay ang tatay ni Jesus Christ, si Jose ay isa pong karpentero. Kaya po naging breadwinner po ay si Jesus Christ.
So, yan po ang pinaganoan. Kaya lang po, ngayon, pag nagayo ka sa YouTube, ay nakita na, natagpuan na yung mga libro ng buhay ni Jesus Christ nung siya ay na bata pa. Yun ang mahilig, yun nga po ang tinututukan ngayon ng mga tao, yung ganyan, mga tuklasin ng ganon. Pero yung katotohanan ng tunay na Pasko, hindi po talaga ito tinutuklas. At tayo po ngayon nakakilala sa Panginoon. Hindi lang tayong narito sa Galilean. Lahat po ng tumanggap kay Jesus Christ sa buong mundo na tunay na Kristiyano, tayo po yung nakakaunawa ngayon ng tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya lang, kung tayo po ay ganun pa rin po ang ginagawa natin, na tayo nagdidiwang at masaya lang tayo kapag may pagkain sa harap at may pera, magandang damit. So, nakakalungkot po. Huwag gusto sanang ganon. Pero hindi po masama na makabili ka ng bago ngayon. Amen. Okay, ilan ba yung bata dito? Mamaya papilahin natin bata dito. Okay. Tiyak na maraming bata. Sabi ko, bata. Okay. Sabi mo doon. So, ito po yung special gift eh. Kaya napakalaga po ito. Ang pahayag ng anghel sa Diyos, ito po yung katuparan ng sinabi sa Isaias. Buksan nga po natin ang Isaias 9:6. Ayan po. Ito po yung katuparan, kaya nga po special eh. Isipin nyo kung sino po itong ipinanganak na ito. Kaya kung pag-aaral mo ang Biblia at hindi mo alam ang Biblia, parang isipin mo, paano ipinanganak ang tagapagligtas ko? Parang madadala ka pa ng pagdadoubt ng marami. At hindi pa ala pa sa katotohanan. Pinag-aalilangan ng tungkol kay Jesus Christ. Kaya nga po, kailangan ng patuloy na pag-aaral ng Biblia. Isaiah 9:6, chapter 9, verse 6. Tama po doon. Okay, ang sabi dito, ayan. So, sa tulang pala ako. Okay, 9:6. Ang sabi dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanyang pamamahala at siya ang tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So ito po yung sinabi po sa Biblia. Yung ipapangalan ngayon ay isang kahangahangang tagapayo. Hello. Kaya pag tinanggap mo yung special gift ni Jesus Christ, bilhin mo, siya po yung kahangahangang tagapayo. Ano kailangan ba sa buhay mo? Maunawaan ang buhay, makita yung liwanag kung ano yung kahulugan ng buhay, madama mo ang matamis ang mabuhay, maintindihan mo na hindi mahalaga kung anong sitwasyon mo dito, ang mahalaga ay makilala mo siya. Kasi po siya yung tigapayo at kung kailangan mo talaga, kaya nga po yung iba na maraming nadidepress, di ba? Marami ang nalulungkot kasi nga po, iba ang kilala nila na lalapitan. At minsan ito nga po, kilala si Jesus Christ pero hindi nilalapitan at hindi pinakakatiwalaan ng maraming problema. Kasi po, kung maintindihan po siya yung kahangang tagapayo, ano ba yung tagapayo? Papayuhan ka ba nito ng mga bagay na ikasasama mo? Hindi ba lahat ng bagay ikabubuti mo? Kaya lang po, siyempre Diyos siya, hindi mo mahirap natin maintindihan kasi nga, ang gusto kasi natin, halimbawa, kasi po ako yung naging tagapayo o nangangaral po ako, o counselor po doon sa Tabang. Ang daming lumalapit sa akin. Alam po ang lalapit sa akin? Minsan, hindi po naman gusto nila na ituwid sila. Ang gusto nila, maghinga ng problema at kampihan mo sila. Ganun po ang karamihan. Kaya sabi ko, kung pwede lang na gamitan mo sila ng maso, ito ang gawin mo, ito ang sabi ng Diyos, hindi po eh. Minsan naghihinga lang eh. Kaya minsan hindi talaga naghihingi ng payo. Naghihinga lang ng sama ng loob. Ayan po nangyayari. O kaya nga po, marami po nangyayari sa akin yung ganun eh. Kaya sabi ko, bagamat naiintindihan ko kasi talagang ganun tayo mga tao. Pati po ako, hindi po tayo, wala pong exception. At pangalawa sabi ito, makapangyarihang Diyos. Ano ba, pag sinabi makapangyarihan, ba? Mighty God. Ano ba yung makapangyarihan Diyos? So, sa ng makapangyarihan, kaya niya lahat gawin, di ba? Magagawa niya lahat ng bagay. So, ano pa? Walang hanggang Ama. Ayan, walang hanggang Ama. So, ano po yung nakikita dito? Ano po yung larawan? Ano po yung katangian ng Panginoon? Kahangang tagapayo,
makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ano po yun? Kasi po yung kalinga bilang Ama, kayang ibigay ng Diyos, yung pagkikare. Kaya nga pwede tayong magsuko ng buhay sa Kanya. Kasi po, yung plano natin sa buhay natin, kaya nga, lahat ng plano mo, lahat sa buhay mo, bigay mo sa Kanya. Kasi po siya yung nagmamalasakit sa atin. Alam niya kung paano tayo dadalhin doon sa tunay na tagumpay. Kasi kung minsan nga pong nangyayari, pag pinapasok tayo sa problema, kaya nga yung ang larawan po ng buhay natin, hindi po puro, halimbawa yung highway, ay patag na patag yan. Kahit naman yung highway na yan, di ba, merong sira. So, ganun po ang buhay. Kung ilalarawan natin, hindi laging patag. Meron niyang bako-bako. Pinadadaan tayo sa bako-bako. Merong sa wilderness, ang tawag po dyan sa Old Testament. Pag dumaan ka sa wilderness, maraming problema, maraming kakulangan. Ina-allowed ng God yan. Kaya nga ang bayang Israel nung labas po sa Ehipto, di ba? Pinadala silang dumaan napunta sila sa ilang, para sila ay turuan. Di ba? O para makilala nila ang Diyos kasi matitigas ang ulo ng mga Israelita. Ayan. Sana tayo hindi po ganun. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan natin itong special gift ng God na pinadala sa atin, ipinanganak na tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagligtas, siya yung Kristo at Panginoon. At dahil siya ang Kristo at Panginoon, siya ang tagapagligtas, ang katangian niya, siya ang tagapayo, kahangang tagapayo, ng kapangyarihan Diyos, makapangyarihang Ama. Kung naghahanap po tayo ng tunay na pagkalinga, ng tunay na Ama, andyan po, kung tayo nasa piling ng Diyos, makakamit po natin yan. Prinsipe ng kapayapaan. Ayan po. Yan po ang gustong-gusto natin, kapayapaan. Apakahirap po. Di ba, matutulog ka, ang dami mong iniisip, ang daming problema. Di ba ang hirap? Naglalakad ka, ang dami mong iniisip na problema. Di ba? Sa totoo lang, walang taong nabubuhay na wala pong problema. Lahat may problema. Opo. At hindi mo maiwasang hindi isipin ng problema. May pag-iisip ka. Kaya nga, kung hindi mo na iniisip ang problema, kasi nga, nakita mo yung, di ba, may hospital to sa atin, di ba? Yung mental hospital, di ba? Walang problema yung mga tao doon eh. Di ba? Kasi hindi nila alam kung anong ginagawa, di ba? Kaya, katabi mo, uy, hindi ako yun. Walang ganun. Okay. Kaya po napakalaga. Sabi nga doon sa English, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ayan po. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Sabi at nakasulat ito sa Juan. Kaya po ito ay lagi natin basahin para po lagi po tayo. Alam po ba niyo kapag ang Bible po, lalo yung pong ito po ay nakakabisa natin, ito po magbabantay sa atin para maging matatag sa lahat ng pagsubok, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng gagawing kadidiman, pandaraya, gagawin ng kaaway, maging sa sarili nating kahinaan, mapagtatagumpayan natin kapag alam natin lagi ang katotohanan. Ayan po. John chapter 1, verse 1 to 3, and tapos 14. Italon natin. Ito po. Okay, wala pa ako. Ang sabi dito, okay, sabi po dito, nang pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Pagdating sa 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. So purihin po ang Panginoon. Kaya nga special gift eh. Tingnan po niyo mga kapatid. Siya po yung lumikha at isipin mo, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at siya sa simula pa ay salita na kasama ng Diyos, tapos nagkatawang tao, para lang puntahan sino? Yung mga taong walang kwenta. Kasi po, lahat ng mga tao mula kay Adan ay hindi
po nakabalik. Binigyan ng kautusan, ang kanyang bayang Israel hindi po nakabalik. Nahihirapan. Bagat merong piling tao, iilan lang. Ang tao nga po doon, ito po yung mga godly people ng Old Testament. Di ba? Nandiyan lang si Abraham, sila Moses. Pero ang dahing tao, di ba? Kaya sinabi nga po doon sa Roman chapter 3, sabi nga, walang mabuti, lahat ng tao ay nagkasala, di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Pagdating nga sa Roman 3:23, sapagkat ang lahat ng tao, lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa ibang sali niyan sa harapan ng Diyos. Walang makakaabot sa kalwatian, walang makakapunta sa langit. So, yan ang kalalagayan natin mga tao. Kaya kung di mo nalalaman kung sino ka talaga at ano yung kasaysayan para sa iyo, at sino yung Diyos ngayon na pinagdidiwang ng Pasko, siya yung special gift of God, gift from God. Binigay yan para sa atin. At yung tao na yon, hindi po, yung po si Jesus Christ ay naging 100% tao, pero siya ay Diyos. Kaya ang hirap Kaya nga pinagtatawanan po, talagang kinamumuyan ng maraming hindi naniniwala kay Jesus Christ. Opo. At meron pong mga grupo, nakilala si Jesus bilang anak, pero sabi nga, anong bang pinakamataas? Di ba ang Ama? Di ang Ama ang ating kilalanin. Ang Diyos, yung anak, mahina lang yon. Anak lang siya eh. So, merong ganyan, hindi kinikilala. Pero ang sabi ng Bible lang, hindi kumikilala sa anak, ay hindi kumikilala sa Ama. At ang hindi nagpaparangal sa anak, ay hindi kaparangal sa Ama. Kaya tingnan po natin ang katotohanan. Kaya lang po, ang nakakaalam po nito ay yung mga nagbo-born again o nagba-Bible lang. Kumikilala kay Jesus Christ. Ang tanong, paano tayo nagdidiwang ng Pasko? Okay. Masaya lang ba tayo kay Jesus Christ sa kanyang pagparito, pag-araw lang ng December? O sa araw-araw hindi mo naisip? Hindi mo yun naisip o hindi ka masaya sa araw-araw? O nakikiayon na lang tayo. Tuwing December, masaya tayo kasi maraming mabait maraming nagbibigay. Yeah. Tapos si Cory, mabait rin pag December, nagbibigay ka. Pag hindi na December, hindi ka na nagbibigay. Amen? Kaya naman ganon. Sabi mo sa katabi mo, walang ganon dito yun. Opo. Wala naman dito yan, di ba? Opo. Kasi kung talaga ikaw ay tumanggap ng special gift at naunawaan mo siya kung sino siya, alam mo, sa bawat araw na ginawa mo, nakakita ka, nakadama ka ng pangangailangan ng kapwa mo, ibibigay mo eh. Magbibigay ka eh. Maghahabag ka eh. Opo. Meron po sa amin may mga dalawang matanda, halos sila parang dalawang bulag. Opo. Yung kinuwento ko na dito yon. Minsan nakabili ko ng 2,000 na parang grocery, yung mga gulay, ako po namili. Tapos nadaanan ko yon. Tapos nalagpasan pa namin. Tapos ang ginawa ko sa tricycle, sabi ko, bumalik ka nga, balik tayo doon. Kasi alam niyo kung bakit kinakabog ako, kinukonsensya ako. Sabi ko, 2,000 nagastos ko sa grocery. Tapos yung mga nakaganyan lang, nakaupo yung matanda. Diba? So, hindi ko na sasabihin kung magkano binigay ko. Sabihin nyo, kuripot naman si pastor. Diyos na bahala doon. Inano ko lang, talagang di ba? Pagka nakikristo ka, hindi ka mapipigil na maawa. Hindi kayo ba? Pag nakakita lang, kaya lang, yung iba nga talaga, minsan, malalaki katawan, di ba? Pero hindi natin alam, mamaya, baka siya operado, o mamayang gano'n, di ba? Minsan may pumunta dito, nagoyo tayo, di ba? Nadaya tayo. May pumunta dito, nakatandaan mo yun. Natandaan ba nyo nang tayo po nagbigay ng pera sa kanya? Alam mo, tuwang-tuwa, umiiyak, umulundag siya. Di ba? Bakit po? Makakauwi na siya sa Bicol. Dahil walang maniwala sa kanya dito po. Kasi laki-laki nga naman pero kasama yung dalawang anak at saka yung asawa. Di ba? Hindi ba niyo tandaan yun? Tuwan-tuwa at sabi nga sa akin, Pastor, bili niya. Hindi ko nakuha yung pangalan eh. Sabi niya, Pastor, pag napunta ka sa Bicol, hanapin mo lang ako. Kasi makakauwi siya ng Bicol. Sa ilang panahon, opo. Kaya nga po yung Pasko, ay napakahalaga na ito'y araw-araw natin gawin sa buhay natin. Amen. Pangalawa, He gave peace on earth. Ayan, nagbigay siya ng kapayapaan dito sa lupa. So, yun po yung sabi doon sa pahayag ng anghel. Ito po yung pinahayag ng anghel. Nung sila po yung maawit, di ba sabi nga doon, sabi nga po doon sa verse 10 nga po, ang sabi doon, sinabi,
Ngunit sinabi sa kanila na mga anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya nga po, dapat yung kagalakan, ayan po, yung kagalakan na ito ay dapat po dala natin. May kagalakan tayo sa Panginoon at kung ikaw nagagalak, kasi pag nagagalak po tayo, siyempre sa ating pinaniniwalaan, kung ano po yung nakakalugod sa Kanya, di ba? Lahat ng gusto niya na nakakalugod, gagawin mo, di ba? Yung nakakatulong po sa Kanya. Yung po nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, ng karangalan sa Kanya. So, yun po, magagawa natin. At hindi naman po mahirap ngayon na gumawa ng mga kabutihan. Kasi po, si Jesus Christ mismo na ipinanak sa sabsaban, nang ipako siya sa krus, inilibing 3 araw na buhay na muli, makit sa langit at siya nabubuhay ngayon magpakailanman, sa ngayon ay sumasa atin sa pamagitan ng Holy Spirit. Amen. Kaya hindi na po mahirap. Hindi mahirap na tayo po ay maging masaya, hindi lang po araw ng Pasko, kundi araw-araw magiging Pasko po sa atin. Yan po ang katotohanan. Kaya lang, siyempre, tao po tayo, pagdating talaga ng December, marami tayong mabibigay kasi nga may 13 month, di ba? Mayroong iba, mayroong bonus at maraming natatanggap. At kung may business ka, malakas ang kita pag business December, lalo na ang business mo ay pang December. Ayan. Okay. Kaya nga po, napakahalaga yung sinabi dito. Sa verse 14, ang sabi doon, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kapayapaan. So, nagbigay ang Diyos. Hindi lang yung special gift ng God ay pinanganak ang kanyang kaligtasan. Hindi po. Para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Tingnan niyo ang kapayapaan. Alam po ba niyo, marami pong kailangan ng tao. Meron pong, ano po ba yung mga bagay, ano ba yung mga nagbibigay sa tao ng kapayapaan dito sa lupa? Unang-una po, yung security. Di ba? Security. Pag sinabi security, yung pong kaligtasan o katiwasayan. Di ba? Kaya nga yung iba nag-iipon, di ba? Yung iba talaga ay pinag-iigi ang kanilang buhay dito, paghahanap buhay. Kasi gusto niya yung security. Di ba? Lalo pag nakita niyo, kami tumatanda. Pagka tumatanda na, makikita niyo, pag tumatanda na, medyo konti na nagagawa, di ba? Kung minsan, nahihirapan ng kumilos, di ba? Hindi na makapagtrabaho at hindi na matanggap sa trabaho. So, kaya nga, marami nag-ano ng security, kaya kumukuha iba ng insurance, gano'n, di ba? Bata pa lang, lahat na, bibili ng bahay, hulugan, para ikapagtanda ko, ito na. So, security. Di ba ba? Pero sa Bible po, yung special gift ng God, na yung pong nagbigay siya ng kapayapaan, hindi lang ipinanganak ang tagapagligtas, kundi yung ipinanganak na yon ay magdadala sa atin ng tunay na kapayapaan, security. Bakit po? Kasi po yung sinabi sa Romans 6:23, ito po, kabisado natin to. Sabi nga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dahil lang tayo nagkasala, babayaran niya ang kanyang kasalanan. Ngunit, ang walang bayad na regalo o bigay ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ay buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yun. Di lang siya itigapagligtas, siya ang Panginoon, Kristo ang Panginoon. Kaya nga po, gustuhin natin. Kaya kung minsan po, ang ginagawa ng mga tao, natatakot mapunta na yung impyerno, tatanggapin si Jesus Christ, pero yung buhay niya, hindi niya babaguhin. So, kaya nga po yung, di ba, ito po yung napag-aralan natin, yung kingdom of God, di ba? Unshakable kingdom. Ito po yung kingdom of God. Ito po yung pinagkaloob na sa atin. At lahat po ng tunay na mananampalataya, ito po yung kabilang doon. Hindi lang po yung taga-Galilean, hindi lang po yung nadya sa GIL, hindi lang yung Baptist, hindi lang yung Methodist. Lahat po ng tunay. Ayan, tunay. Pag sinabing tunay, ito po yung tumanggap kay Jesus Christ. Pero yung nagkakamali, nagkakasala, o nagkakaproblemahan, hindi po yun. Kasi po, natural po yan sa atin kasi kahit naman po sa Old Testament, kaya nga sabi ko sa inyo, nagkakagulo sila sa Corinto, dami.
Kaya nga ang pangaral, maging sa Galatia, di ba, natutukso sa ibang mabuting balita kasi may gumugulo, may nagtatayo ng, parang gano'n sa panahon din natin ngayon, di ba, ito ang tama, iba napupunta sa kulto, di ba, meron pong napunta sa kulto, nagbalik po sa Panginoon, bumalik uli. Dito po sa Malolos, meron pong mag-rapture na noon, ay nagme-makeup pa sila, tapos hindi na sila umuwi, nung date na yon, date, nakalimutan ko po yung year na yon. Church po talaga yon. Hindi na sila umuwi. Doon na sa church, nag-aantay na lang ng rapture. Hindi nangyari ang rapture. Ngayon po, tinanggap uli ng body of Christ. Nag-repent sila. Ngayon, nandiyan na naman, kasama namin. So, kasi hindi man natin sasabihin, nagkamali sila. Nagkamali kayo, pumunta kayo sa impyerno. Hindi. Hindi naman sila tumalikod kay Jesus Christ. Nadala lang sila ng mali. Ano ba? May pagkakataon pa. Kaya nga, habang may panahon, yung special gift ng God, wag nating bibitawan. Kung tayo nakabitaw o nalayo, balik-uli agad tayo. Kasi wala tayong pupuntahang iba. Kundi yung tunay na regalo ng Diyos at na si Jesus Christ. Siya nagbigay ng kapayapaan. Security kailangan natin, di ba? So ano ba yung security na kailangan natin? Yung buhay na wala hanggan. Napakahirap po kasi, mga kapatid. Nabubuhay ka, naniniwala ka sa Diyos, pero pag mamamatay ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero niniwala ka sa Diyos. Paano magkakaroon ka ng kapayapaan? Di ba? Hello? Di ba? Yun naman, mayaman ka dito, may kotse ka na, tapos mabait ka pa. Meron ganyan sa Bible, di ba? Yung mayamang may pinuno na lumapit kay Jesus Christ, pero hindi naligtas eh. Opo. Kasi mas pinili niya yung pag-ibig sa salapi kaysa Panginoon. Di ba? Kaya mga kapatid, balansin natin ang buhay natin. Pastor, ano ba ang gustong gawin mo? Hindi na ako magsikap sa buhay ko. Hindi. Mali yan. Ang mali lang po, humingi ka ng pagkapala sa Panginoon, tapos pinagpala ka, kinalimutan mo na yung nagbigay sa iyo. Bisya ko yung pagmamahal mo, yung unang pag-ibig mo, binawasan mo na. Dati umaating ka ng ganito, dati lahat nagagawa mo, nagbibigay ka ng ganito. Ngayon hirap na hirap kasi pastor, kasi huwag kayong humingi ng sorry sa akin, hindi kayo nakasala sa akin. Nangangaral lang po ako. Pero kailangan ko ipangaral. Minsan po nakakalimot tayo Pag maraming pagpapala, di ba? Kaya pag dumating na pinalo, hindi po. Tapos minsan, ayun. Inaanin na yung pagpapabaya. Yan nga po, kasi parang nawawala. Hindi masaya, wala nang kapayapaan. Hindi po nangangulugan, inalis na siya yung kapayapaan. Nandiyan pa rin siya Kaya lang yung madama mo siya, kasi nga po, hindi pwedeng pagsabayin natin yung paglilingkod sa dalawang Panginoon. Di ba sabi niya? Maglingkod ka sa tunay na Panginoon, wag sa pera, wag sa kayamanan. Di ba? Kamuyan mo yung isa. Abi sabihin, Pastor, hindi na ako maging mayaman. Hindi. Gamitin mo lang ang kayamanan. Amen? At hindi ba alam, pag ikaw ay bigay ng bigay kay Lord, maraming pagkapalang darating sa iyo. Amen? Yan ang susi. Giving. Meron nga akong binabasa ngayon, hindi ko pa uli nasisimula, pero nabasa ko na. Yeah. Yung nakalimutan ko tuloy, sabi ko na yung title, nakakayo na. Beyond. Basta beyond, ang kabila pa ng mga, may kasunod yun Ang ganda nun Talagang totally yung mag-asawa na to talagang nagbigay. Yung pera nila, binibigay nila sa misyon. Pero alam nyo, hindi natuyo yung kanilang pera. Dumami pa ng dumami, nag-multiply pa, dumami ng dumami. At ang ministry nila, patuloy na patuloy. Bakit po? Hanggang nagbibigay ka sa Panginoon. Sabi ng Biblia di ba? Pero mga kapatid, balansin natin. Hindi ka tayo nagbibigay pag wala naman tayong pag-ibig. Kaya nga po, yun ang napakahalaga. Balansin natin lahat ng bagay. Hindi ba naging, po natin, yung sunod-sunod na naging sermon ko, wag mawala ang pag-ibig. Tapos yun po, yung kingdom of God, kabilang na tayo, hindi po yan natitinag. Tayo lang natitinag. Kasi dahil sa kainaan natin, pamumuhay, yan po ang sumisira sa atin. Yung sarili natin. Opo, sarili mo yan Ikaw mo kapasya. Opo. Ang napakahalaga lang na ginagawa ng Diyos ngayon, may nangangaral. Kaya nga ito, nangangaral po sa inyo. Kaya nga po, hindi po ako yon. Hindi ko po gusto na kayo pasakitan, pero kailangan po. Di ba? Kasi kailangan ko rin yun. Ano bang maibigay na tao sa kapayapa,
Ano ba ang nagbibigay sa tao ng kapayapaan, security? Yun na nga, nakita natin. Kaya nga sabi nga ng John chapter 3, verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kung naniniwala ka dito, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya ibigay sa iyo si Jesus Christ. Di ba? Pastor, alam ko na yan. Tinanggap ko na nga si Jesus Christ. Ang tanong, binavalue mo pa. Pinagpapahalagaan mo ba ito? Ano ba ang mahalaga sa iyo ngayon? Yung bahay mo, yung trabaho mo, yung boyfriend mo, yung mga anak mo, yung pamilya mo. Di ba? Basahin niyo yung Bible, Matthew chapter 10. Ang umibig sa ina, sa ama, sa anak, na higit kaysa sa akin, na hindi karapat-dapat sa akin. Hindi sinabing hindi mo ibigin. Nang higit. Amen? Higit. Dahil siya ang nagbibigay ng kapayapaan. Pag inuna mo siya, damay yung mahal mo sa buhay. Kasi nga, yung pagkapala mo, masasama sila eh. Timo si Abraham, di ba, sumunod sa Diyos. Si Lot, pinagpala, yung kanyang pamangkin buo, di ba? Hello? Marami sa New Testament, di ba, yung mga mahal sa buhay. At pangako yan ng Diyos. Sumampalataya ka at ikaw ang ngayon sa bahay maliligtas. At pag naligtas ang isang tao, tandaan niyo may kasunod yan. Pagpapalang material at pinansyal na bagay. Amen? Balansin lang po natin. At kailangan alam mo ito. Siya ang nabigay ng kapayapaan. May kapayapaan ka ba ngayon? Ang tanong, ligtas ka ba? Pag hindi ka pa ligtas doon, anong kapayapaan na sa iyo? Pag namatay ka, hindi mo pala kung saan pupunta eh. Hello? Meron man taong ganun, alam niya kung saan siya pupunta. Basahin niyo yung 2 Corinto chapter 12. Yung pangitain nakita ni Pablo. Nakakita ako na sa pangitain, 14 na taon na nakakaraan. Isang Kristiyanong namatay, dinala ng Diyos, dinala ng anghel doon saan? Sa ikatlong langit. Third heaven. Ang unang heaven o layer ng heaven ay yung ulap. Ito yung mga tubig. Second layer ay yung pong naglalagyan po yan ng mga araw, bituin. Yung pangatlong langit, yun na po yung third heaven, ito po yung kingdom of God na hindi natin nakikita. At ang sabi, dinala yung Kristiyanong yun. Kaya kung titingnan po natin, meron bang nakapunta sa langit na sinabing maganda sa langit? Basahin mo ang Bible. Bagamat ito isang pangitain, pero pinakita kay Pablo, basahin mo pahayag. Si Apostol Juan, John the Beloved, pinakita sa kanya kung anong larawan ng langit. Nung si Esteban ay pinagpabato, di ba? Papatayin siya. Nakita niya bukas ang langit at nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo, si Jesus Christ. Hello? Kaya maniwala po tayo sa Bible. Kaya lang yung paniniwala, wag lang sa isip. Pakita po natin. Kasi po yung mga pastor dito, hindi po sila tumanganga. Pinanganak na daw. Sabi nila, hindi, tara, tingnan natin. Yeah. Lumapit sila sa Panginoon. Kaya lapit. Security. Kailangan natin security. Marcos 16:26, Matthew 16:26, tingnan po nyo. Ano po sabi dito? Okay, may si Jesus Christ ang nagsabi dito. Matthew 16:26, tingnan nyo. Basahin po natin. Makinig po kayo. Okay. Ito ay para sa akin, para sa atin lahat. Sabi po dito, verse 26 ng Matthew 16. Ang sabi dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makantan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ng kanyang sarili o kaluluwa. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit o may babayad ng kanyang buhay, ng kanyang kaluluwa para maligtas sa impyerno? Wala. Kasi sabi, ano ba mapapala na mapunta man sa iyo ang buong daigdig, ang daigdig na ito. Mapunta ka sa Hong Kong, magtayo ka ng business doon. Punta ka ng UK, mag-business ka ng... Walang problema doon. Kung tagay pagkakalob sa iyo, walang problema doon. Pero tandaan mo, hindi dyan ang kingdom of God. At hindi ka mapunta sa langit dahil doon lang doon. Hindi. Hindi yun ang security natin dito. Manapa, yun ay blessing at dagdag lang ng Diyos dito sa lupa, sa mga mananampalataya. Ano pa po? Yung presensya ng Holy Spirit. Ito po yung sinabi sa Bible, makapagbibigay ito ng tunay na kapayapaan. Ito yung dulot ng kapanganakan ng Jesus Christ. Yung Holy Spirit, kasi nga po nangyari ito, nung mamatay si Jesus Christ, di ba? Bago yung samakyat, idadalangin ako sa Ama at bibigyan kayo ng patnubay. Dadalhin sa inyo ang Espiritu, ang Holy Spirit, at makakasama nyo ito magpakailanman. Saan nyo makita yan? John chapter 14, verse 16.
Di ba? 17. So yung Holy Spirit, makakasama natin forever. Pagkakaloob sa atin, sa pamagitan ng ating panampalataya. Yung presensya ng Holy Spirit, ito po yung bibigay sa atin ng kapayapaan, tunay na kapayapaan. Bakit po? Holy Spirit siya. Siya ang mangangasiwa sa buhay natin. Mangangasiwa po, Ibig sabihin, siya po talaga yung kailangan sundin natin. Kaya nga po, ulitin ko po, hindi po tayo nakakaroon ng kapayapaan, nalulungkot tayo at nakakaroon ng problema sa buhay, pinahintulutan ng problema ng Diyos sa buhay natin, at bunga rin po ito ng ating pagpapabaya kasi po, tinanggap natin si Jesus Christ, binabaliwala natin siya. Nakakalimutan natin manalangin, pagbabasa ng Bible, paggawa ng kabutihan, di ba? Sa kapwa, yan po. Napakahalaga po yun. Efeso chapter 1 verse 13, di ba? Dahil sa inyong panampalataya, ano kayo ngayon? Kayo mga anak, di ba, bayan ng Diyos? Tayo po ay mga, sabi nga sa ibang salin yan, kayo ngayon naging bayan ng Diyos. Nang marinig nyo ang mabuting balita at kayo sumampalataya, kaya binigyan kayo ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa iyo. Sa verse 14, sabi nga sa bandoli, ito po ang katibayan na matatanggap natin ng Holy Spirit, ang katibayan na matatanggap natin ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Kaya kung wala kang Holy Spirit, anong pagpapala? Lahat ng nakasulat sa Bible na pagpapala mula sa Diyos ay tatanggapin mo sa pamagitan ng tanda ng Holy Spirit. Kaya makakaroon ka ng kapayapaan. Kung alam mo na meron kang Holy Spirit, tanongin mo sa katabi mo, alam mo ba may Holy Spirit ka? Ano sabi? Ewan ko. Ganun ba yun? Hindi po. Paano ka magkakaroon ng Holy Spirit? Mula nung tanggapin mo si Jesus Christ, magsisi ka, isuko mo ang buhay mo sa Kanya, yun po yun. Wala ka pang ginagawang mabuti. Pumasok na dito ang Holy Spirit, kaya nga magkakaroon ka ng pagbabago. Kaya nga kakaiba po ang pangyayari sa isang taong tumanggap kay Jesus Christ. May mababago. Hindi man biglaan, pero merong proseso. Papasok ka na po sa proseso ng buhay natin. Kaya lang po mga kapatid, iba-iba po yung naranasan natin. Hindi po nangangahulugan nagbago ang Diyos. Iba-iba ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi nga siya, nakakaalam ng planuhin niya para sa atin. Ang mga planong siya kabubuti natin, hindi pa tayo. Ano pa po? The kingdom of God. Yun nga po yung pinag-aralan natin nakaraan. The kingdom of God. Kasi po sa Hebrews chapter 12 verse 28, ano po ang sabi dito? Tingnan po nyo. Balikan po natin yung ating naging teksto nakaraan. Hebrews 12 verse 28. Ano po ang sabi? Okay? Ano po ang sabi dito? Kaya nga, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Ayan po. Tumanggap na tayo. Ang sabi, tinanggap mo na, mula nang tanggapin mo si Jesus Christ, nakabilang ka na ngayon sa kingdom of God. Tandaan po nyo. Kaya nga, magkaroon ka ng kakapayapaan, di ba? Yung special gift ng God, napakaganda, di ba? Tingnan nyo, hindi lang tayo ililigtas. Kundi habang nabubuhay tayo dito, magkakaroon ng kapayapaan. Bakit po? Sasamahan ka ng Holy Spirit. Di ba? Tapos yung ikaw kabilang ka pa sa kingdom of God. Hello? Kaya yung kingdom living, ano po yun? Ang kingdom living, ang sabi po, ang currency doon, yung pera doon, ay pag-ibig. Ang naghahari doon ay pag-ibig. Kaya nga po, pag nagkaroon tayo, kaya nga po, ang sabi ng 1 Corinto, Roman chapter 13, ayan po. Doon po sa ating naging text dati, 12, sabi nga po doon, also, ano po ang sabi dito, Roman chapter 13, ang sabi po, the verse 8, ayun po, ang sabi doon ay, huwag kayong magkaroon ng saguting kaninuman, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang kautusan, sapagkat pagmamahal sa kapwa ay nakakatupad, sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. So ito po yung gusto ng Diyos, maging sa pananagutan natin sa bawat isa ay hindi po yung mga bagay na, oy, may utang ka sa akin, oy, kailangan ganito, hindi. Ang sabi ko, magmahalan tayo. Kahit sa kabila ng lahat ng mga problema, magkaroon tayo talaga ng pagpapasensyahan. Ganun lang po talaga eh. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero ang napakahalaga po ngayon, mga kapatid, tumanggap tayo ng special gift ng God, yung kingdom of God. Kabilang na tayo. Sabi nga sa Pilipos, sabi sa makatuwid, sa isang banda tayo po ay mamamayan na ng langit. Mamamayan na ng langit. So, yun po yung ating natutuhan nakaraan. Tayo po ay citizen na ng langit.
pamagitan ni Jesus Christ. Yung special gift ng God, tayo po ngayon, sigurado na. Yung sonship of God, son and daughter tayo ng God. Saan makita yon? Sa John chapter 1 verse 12. Ang sino man sumampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan. So karapatan, alam po ba nyo, mas matibay daw po yung pong adoption. Kasi yung adoption letter, pinagtibay ng batas. May papel, bago siya maangkin na anak. Pero yung ipinanganak na natural, hindi ba yung ipinanganak natural, kung minsan hindi pa nare-rehistro eh. Hindi ko sinasabing hindi legal. Pero yung pagiging, di ba? Totoo lang, di ba? Maraming merong, lalo sa mga katutubo, sa mga, kahit po dito sa mga baryo, nakita ko nga po matanda, hindi pala nakarehistro ang kanyang birth certificate. Opo. Kaya buti na lang, meron palang yung delay, yung late registration, pwede pala yon. Kahit matanda na, basta nandiyan ang papel. Di ba? Pero yung adoption, para maging anak ka, pero yung natural, anak ka na hindi ka nakarehistro, parang mayroong problema, di ba? Pero yung pag-adoption, kaya nga inadapt lang tayo ng Diyos. Kaya, hindi naman ganda ng naging anak ka ng Diyos. Ano pa yung kailangan? Security? Ano pa? Yung significance. Yung, ano ba kabuluhan ko? Hindi na ako mahalaga ngayon, di ba? Yung kahalagahan. Di ba? Kung minsan kaya nadidepress yung iba eh. Wala na akong halagahan, papakamatay na lang ako. Wala nang kwenta ang buhay ko, magpapakamatay na lang ako. Di ba? Hello? Kailangan ng tao yung significance. Di ba? Ano pa? Acceptance. Acceptance. Yun po. Yung pong pagtanggap. Yung pong tinatanggap ka. Di ba? Kaya kung minsan, di ba, nalulungkot na iba, wala. Ayan, nilalayuan ako. Ayan, walang mabati sa akin. Kaya nga po, sa Kristiyano po, kung walang bumabati sa iyo, ikaw ang bumati. Opo, katungkulan natin yon. At tayo naman, yung hindi naman po, yung mahihiyain naman po, tayo naman po mga medyo, hindi po yung sabi makapal ang muka. Hindi po yon. Hindi po, yung mga palabati, batiin naman natin siya. Di ba? Tulungan lang, ganun lang yan. Para maging masaya. Kasi kung minsan, hindi ko kasi laging nakasima, ayokong hindi ganun eh. Alam nga, malungkutin na siya, lapitan pa nga siya, di ba? Batiin mo, yan ang mga sabi ng Panginoon. Magbatian tayo lagi, di ba? Magpaalalahanan. So, magiging masaya, di ba? So, yung acceptance, napakahalaga po yan. Kailangan natin yan. Kasi pag walang tumatanggap sa atin, di ba malungkot ang buhay natin, wala tayong kapayapaan. Amen? Security, significance, acceptance, yung beloved, yung minamahal ka, iniibig ka. Yung, pag alam mo may umiibig sa iyo, di ba? Para mang lumalakas ang loob mo, di ba? Hello? Pero pag yung nadadama mo na wala kang kwenta, di ba? Nilalayuan ka at walang tumatanggap sa iyo, di ba? Parang ano nang gusto mong gawin, di ba? Iba nagwawala eh. Gagawin ko na lang, papatayin na lang ako, di ba? Mapunta ako sa kulungan. At least, doon kakain ako. Nakarinig ako ng ganyan eh. Doon kapakainin ako ng gobyerno. Nakarinig ako kasi tumira ako sa Quezon City. Meron kang naging kapitbahay. Alam niyo, kalungkot pag naalala ko yon. Hindi, bayaan mo na kung makulong man si papa mo, may kakainin naman doon eh. Kasi nga, gumagawa ng masama dahil mahirap sila. Sa Manila kasi mahirap ang buhay. Tayo po ngayon, manampalataya na, alam natin minamahal tayo. Sa makatuwid mga kapatid, ano bang kapayapaan ang gusto mo? Lahat ng kailangan ng tao ay kayang ibigay ng Diyos. Yun po ang special gift ng God. Nalayo ka pa ba kay Jesus Christ? Amen. At bandang huli, special gift from God. Special gift for you. Ito po ay special gift for you. A special gift for you. Ito ang espesyal na o natatanging regalo para sa iyo. Natatangi para sa iyo. Amen. Kailangan dito po, tanggapin natin. So, ito pong pangakong ito, yung special na regalong ito ay para sa iyo. Opo, sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya kung babalikan po natin yung awit ng anghel, papuri sa Diyos, verse 14, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, hindi po lahat ng mga tao ay makakaroon ng tunay na kapayapaan galing sa Diyos.
Yun po ang totoo. Sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kaya ang tanong, sino ang kinalulugdan ng Diyos? At paano kalulugdan ng Diyos ang isang tao? Ayan. So, siyempre, titingnan natin. Sabi nga ng Bible, yung pong ito ay yung lahat ng nananampalataya, kangino? Ito po yung nananampalataya kay Jesus Christ. Ito kay Jesus Christ. Ito yung pinatotoo ng Hebreo chapter 11, verse 6. Tingnan po nyo, Hebreo 11:6. Ang sabi po dito, kaya nga po kung tayo po ay tumanggap kay Jesus Christ, ayan po, kung tayo po ay mananampalataya, ang tunay pong mananampalataya nakakaunawa ng gospel, yung mabuting balita. Hindi po nananampalataya, ay nanampalataya kay Jesus Christ, madaling sabihin yan eh. Pero yung detalye ng ginawa ng Jesus Christ sa krus, kung bakit siya ipinako, kung anong dahilan niya, at paano ka makakabalik sa Kanya, kung naunawaan mo ito, unang-una siya mula sa langit, siya ay pinanganak bilang tao, siya nga naging gift ng God sa atin para nung siya lumaki ng pangkaraniwang tao nang dumating na 29 years old siya, hinarap na niya yung kanyang ministeryo upang ialay ang kanyang sarili, mamatay sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan. Yun po ang totoo. Kaya ang sabi nga po doon, at ito'y pinatunahan ng totoo nang siya'y mamatay sa krus, inilibing 3 araw ay nabuhay na muli. At siya ngayon ay makisalangit, nabubuhay, magpakailaman. Kaya sigurado po yung pangako ng Diyos, yung gift ng eternal life. Kaya meron tayong security. Amen. Merong tumatanggap sa atin. Si Jesus Christ, kung hindi ka mamatanggap at akala mo, walang tumatanggap sa iyo, pero mga kapatid, pag walang tumatanggap sa iyo sa loob ng kapilya, may problema yung kapilya na yon. Hello? Baka po ibang Kristo narito. Hello? Pag hindi po tayo marunong tumanggap sa ating kapatid, ayan po, mahirap yon. Kailangan, ang isang tao na tumatanggap kay Kristo ay marunong tumanggap ng mga tao na gusto rin niyang maligtas. Dahil ang Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan sa lahat ng tao. Kaya si Jesus ay binigay kangino, hindi lang sa iyo, para sa lahat ng tao. Kaya kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, yung taong hindi pa nakakilala sa Kanya, gusto din ng Diyos na ibigin siya at maligtas siya. Pero paano ang paraan? Ikaw ang gagamitin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin. Amen. Yan po. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, ayan po, hindi ko pa nababasa. Kaya napakahalaga po yun. Ito po ay lagi nating isipin. Sabi nga po dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng kandimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hello? Nagulugod ang Diyos kapag may pananampalataya ang isang tao. Ngayon po, maliwanag sinasabi sa New Testament, ang pananampalataya ngayon tinatanggap ng Diyos. Kung itong pananampalatayang ito ay nakatutok sa pananampalataya sa Kanyang bugtong na anak, kay Jesus Christ. So yung pananampalatayang alam natin, maniniwala ako, hindi po. Ang sabi sa Roman chapter 10 verse 9, kung pinapahayag mo si Jesus Christ ay nabuhay na muli, mula sa kamatayan ng buong puso, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sabi nga doon, naliligtas ang tao sa pamagitan ng pananampalataya at nananampalataya ang tao sa pamagitan ng puso. Kaya nga po, kung tayo po ay nananampalataya, nagpapahayag tayo, paano ka naligtas? Kasi si Jesus Christ na namatay para sa akin. Tinubos niya ang kasalanan ko. Amen. Yun po ang tunay na kaligtasan. Hindi po ay ligtas na ako ngayon. At marunong ka na mag-share. May share mo na, may pagtatanggol mo na pananampalataya mo. Di ba? So, kasi may kapayapaan kayo, marami ka na magagawa, may ipapasa mo na. Ngayon, kung hindi mo sigurado, anong kapayapaan na sa'yo? Hello? Ngayon, kung ikaw ligtas ka na, lahat na unawaan mo, wala kang ginagawa, ano man ang mapapala mo, wala rin sa yun. Kahit may pananampalataya ka, kahit lahat gagawa mo, nakagawa ka ng himala. Kung wala ka namang gagawin na pagpapasa ng pag-ibig ng Diyos, wala rin. Sayang ang panahon, mga kapatid. Mananalo po yung kagustuhan ng kaaway. Opo, mahirap. Kasi ba't ko pahirapan pa ang sarili ko? Tunay naman ako manampalataya. Di ba? Bakit pa ako hahayo? Maiinitan pa ako. Baka, di ba, mahahamog pa ako. Baka magkasakit pa ako. Di ba?
Pero mga kapatid, ay hindi po dapat na isip natin ng mga ganun mga bagay na para bang meron lang mga tao kailangan gumawa sa Panginoon. Hindi po. Lahat tayo kailangan gumawa. Kaya lang hindi pare-parehas. Maaaring ang gagawin lang natin, maaaring dala sa kapitbahay, maaaring dala sa baryo nyo, maaaring sa campus kung saan ka naroon, maaaring kung saan ka dalhin, sa ibang baryo o sa ibang lugar o sa ibang pulo ng Pilipinas. Matuto lang tayong makinig sa Panginoon. Yung special gift ng God, wag natin itago. Amen? Kasi special gift to para sa iyo. At iyon, hindi lang para ikulong mo sa buhay mo, kundi kung naranasan mo ito, ipasa mo. At yun ang nangyari dahil kinalugdan ka ng Diyos, dahil sa iyong pagtanggap at mananampalataya kay Jesus Christ. Mga pinili ng Diyos, yun ang mga kinalulugdan ng Diyos, pinili. Opo, pinili ng Diyos. Totoo po, may pinili ang Diyos. Siya din nagbibigay ng pananampalataya. Opo. Sabi doon sa John chapter 15, verse 16. Ano po ang sabi doon? Yung pinili para sa Kanya. Ang Diyos po ang pumili. At ang pagpili ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. So, binibigyan po lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng manampalataya, tunay na manampalataya ni Jesus Christ, ito po, mapasok tayo sa pinili ng Diyos. Kaya habang nabubuhay tayo, hindi pa hinahihinto ang pagpili ng Diyos. Mahihinto lang yan kung wala nang mangaral. Wala pa nag-uutos pa ngayon para hindi tayo mangaral. Hindi pa po ito ang panahon. 15 verse 16, ang sabi doon, okay, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. So tingnan po nyo, hindi kayo ang pumili sa akin. Niliwanag ito ng ating Panginoon. Nga mga kapatid, nung tayo po ngayon ay makakilala sa Panginoon, nakinig lang tayo. Ako nga po, for 3 years, sinishare ako ng Bible, pinagtatawan ako born again, pero nung ako'y makakilala, after 3 years pa. Tingnan nyo. Kaya masasabi ko po na talaga ang Diyos talagang espesyal yung ang pagtanggap ko sa Kanya. Kasi nga po, tingnan nyo, tinatanggihan ko siya, pero hindi niya ako tinantanan. Di ba? Hello? Sino ba ako? Di ba? Sino ba ako para hindi niya tigilan? Di ba? Pero yung maunawaan ko na ako pala yung mahal ng Diyos. Amen? Kaya dahil kong kalokohang ginawa. Hello? Kaya pag tayo magsishare, pag nasasabi na nakita natin yung mga tao na sishare natin, magulo ang buhay, parang iwasan mo, mas maganda po. Kaya po, at marami rin po mga pagkukulang ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi po maraming, minsan may binabalak po ako, hindi natutuloy. Opo. Kaya sinasabi ko po sa inyo ito, hindi po taga ako perpekto, hindi ko kaya lahat. Pero ang nagiging lakas ko po yung panalangin. Kasi sa panalangin, sino po sa inyo talaga matapang na tao? Ako po, pag ako yung nagsishare, ginakabahan din talaga ako eh. Kung minsan pagtayo ko dito, kung minsan kinakabahan po ako eh. Opo. Kasi mahirap talaga eh, pag ginagamit ng Panginoon. Pero, pag nandoon na sa puso mo yung pag-ibig ng Diyos, ayun nga po eh, meron kang kapayapaan. Di ba? At alam mo yung special gift ng God na ito ay kailangan din ng yung kapwa. Di ba? Hindi mo itatago. Di ba? So, hindi po yung nakatagong mga alam mo, yung iba't ibang usapin sa mundo, yun lang ang gusto pag-usapan ng marami. Pero hindi dapat yun. Dapat pag-usapan natin. Ito kung kay Jesus Christ, paano siya matutulungan. Di ba? Yung mga pinili, yung mga tinawag ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita. Ikalawang Thessalonica, tingnan po nyo. Tinawag. Paano po tayo tinawag ng Diyos? Pag natutulog ba tayo, tinawag ka, Maria, gumising ka. Sabi Pedro, Juan, o Petra, o ano, hindi ganun ba yon? Tinawag ka ng nakakatakot na boses, o ano sabi ng Bible, paano tayo tinatawag ng Diyos? Ikalawang Thessalonica chapter 2, verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo po noon ay nakakilala sa Panginoon dahil may nagpunta sa atin, nag-Bible study, maaaring sa trabaho, maaaring sa cellphone, o pinadalang ka sa group chat, pinadala ka ng Word of God, yan po ang pagtawag ng Diyos sa atin. Binigyan ka ng tracts, di ba? Meron pong binigyan tayo ng tracts dito sa Tikay, yung sabi nga po sa inyo, nung binigyan po ng tracts ito, yung tao na to, tapos nung po kami pumunta sa bahay nila, naka-attend po yon isang pamilya dito.
sa riverside. Alam nyo, ang ginamit po sa kanila, trucks. Yung maliliit na babasahin. Binigay lang po namin sa bata, inuwi ng bata sa bahay, binasa ng mga magulang. Kaya po na-open ang Bible study doon. Wala, yung dinala lang trucks ang pinagsimulan. At nakaatin po dito. Kaya lang, siyempre, maraming mga pangyayari. So, kaya yung pagpapalago, matapos po tayong matanim, di ba? Didiligin tayo. Tapos, agad sa paglago, maraming tagang problema, nagiging problema. Kaya nga po, yun po yung proseso. Pero yung kaligtasan, doon na po, nakakilala siya sa Diyos. Dahil saan? Doon sa pagtawag na mabuting balita, yung trucks. Yun lang pong trucks, di ba? Magbigay ka lang ng trucks. Na talagang tao sa puso mo, tapos papaliwanag mo pa. Di ba meron tayong one verse? May trucks tayong ginagamit ganun, di ba? Meron tayong ano. Lalo kung siya'y haharapin mo, Bible study, di ba? Okay. Kaya napakahalaga po yun. Na tayo po lahat ay tumayo. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ang tunay na Kapaskuhan po ay hindi nababatay po ngayon ng buwan lang ng December, tayo magiging masaya. Ang pagtanggap ng special gift from God ay hindi lang po sa pag-aalala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi ito yung katibayan na talagang nangyari. Nakasulat sa Bible na ipinanganak ang Mesiya. So kung ikalalagay ang kanyang birthday ngayon, 2,000 mahigit na, di ba? O baka 3,000 ng, gano'n siguro. Birthday ni Jesus Christ, at 2,600, di natin alam, baka gano'n, baka 3,000 years na. So wala naman eh. Pero ang nangyayari ngayon, parang nabubulag tayo sa kailangan may bilhin, kailangan naunawaan. Alam po ba niyo, nung po ako'y kabataan, kaya na medyo meron na po akong liwanag doon sa Bible. Alam niyo kung bakit? Nag-aaral ako, 1968 o 69, nag-grade 1 ako noon. Tapos siguro mga 69 o 70, lahat po ng palabas pagka Christmas sa eskwelahan, meron pong narrative, yung pong kinukwento, yung tungkol kay Jesus Christ. At si Maria ay naglihi. At si Jose na kagampanan si Maria, yan, meron na gano'n, tapos meron namang nag-aak na gano'n. Hindi nagsasalita yung mga Maria, gano'n po nung araw. Kaya nakakabisado namin yung tungkol kay Jesus Christ. Walang tumanggap sa Kanya, pinanganak siya sa sabsabang. Kaya lang po, maraming kasinungalingan nga yung mga kwento. Kasi nga po, nandun na yung 3 hari. Hindi pa rin yung totoo. O sabihin, maraming dapat ituwid sa mga kwento. Pero sino magkukwento ng tunay na mabuting balita? Yung tumanggap ng special gift ng God. Yun po yung mga taong tunay na kumilala sa Panginoon. Magpaliwanag po tayo sa kanila para po maging masaya sila katulad natin. Pero kung hindi ka masaya at wala kang kapayapaan hanggang ngayon, hindi mo alam kung ligtas ka na, bumalik ka sa nagturo sa iyo at bumalik ka sa Biblia. O ngayon, panahon na ito, mga sabi ko sa iyo, kailangan mo si Kristo. Si Jesus Christ, ang special gift ng God para sa atin, para sa iyo. Siya makapagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng tao. Alam ba ang kailangan mo ngayon ng pagtanggap sa kabila ng iyong mga problema, kahinaan, kapangitan, tatanggapin ka ng Diyos kahit sino ka. Kung walang tumatanggap sa iyong tao, tatanggapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ. Wala tayong maaasahan sa mundong ito. Lahat ay lilipas. Kahit na mapasa iyo ang buong daigdig, yumaman ka at pinakamayaman kang tao sa buong daigdig, mapabilang ka sa 100 taong mayaman sa buong daigdig, wala pa rin ang halaga sapagkat lahat ng iyan ay maiwanan natin. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabatay sa dami ng kayamanan o naabot sa buhay o kaalaman, kung ano man ang kaalaman mo. Ang napakahalaga, magkakaroon ka ng kapayapaan, madama mo nandyan ang Diyos, naghihintay lang sa iyo, nagmamahal sa iyo. Papatnubayan ka niya kung pagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Kahit nagkamali ka. Hanggang ngayon, tayo na kumilala sa Panginoon, nagkamali ka, makakaroon ka ng kapayapaan. Paano? Humingi ka ng tawad. Aminin mo. Gawin mo ang mabuti. Huwag kang magtago anong pa man sa buhay mo. Kasi
kung nagtatago ka ng anumang o maliit na kasalanan sa buhay mo, ano man ang gawin mo sa Panginoon, baliwala iyon. Bakit po? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Huwag kang magkaroon ng isipin sa iyong kapwa. Palayain mo ang sarili mo sa ganyang bagay. Opo, yan kasi ang kahinaan. Yan ang magbabaksak sa isang tao, kahinaan. Pero ang bigay ng Diyos, special gift ng God, ay kalakasan. Dahil ginawa na ni Jesus Christ ang lahat ng pagtitiis ng mamatay sa krus para sa iyo. Nagtiis siya ng hirap, kaya yung hirap na para sa iyo, hindi, kaya niya lutasin yon. Ano ba kailangan mo ngayon? Bigas, pera, damit. Napakasimple lang naman yon. Pero ang napakasarap, nag-iisa ka, kahit nasa mundo ka, kahit ikay bat-bat ng problema, kung maisip mo, mahal ka ng Diyos, kasama mo siya sa iyong puso. Kabilang ka na sa isang karyang hindi matitinag. Ibinibilang ka na bilang anak ng Diyos. Hindi ba ikaw ay magiging matatag? At nanaisin mo ang mabuhay pa para sa Panginoon? At hindi tayo mapupunta yung iba nga ay nagpapakamatay dahil hindi na makayanan ang dala nila sa buhay. Salamat sa Panginoon, dumating ang ating Panginoong Yesus noong unang Pasko. Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay tumanggap na kay Jesus Christ. Kung di ka pa tumatanggap, tanggapin mo siya at sabihin mo, Lord, tinatanggap kita sa aking puso. Tulungan mo ako. Gusto kong magkaroon ng tunay na kapayapaan. Kinikilala kita. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kung nagawa mo na yan, mga kapatid, yan po ang tunay. Ang nais lang ng Diyos magpatuloy tayo, wag tayong hihinto sa Kanya. Maraming gagamitin para po tayo ay lumago. Maraming panahon na gugulin para po tayo ay gumanda ang ating buhay espiritual. Tulad ng isang halaman, hindi yan natanim na kaagad ay namulaklak, namunga. Kundi may nag-aalaga, may nagdidilig. Higit sa lahat, may Diyos na may-ari sa Kanya na nangangalaga sa Kanya at hindi siya pababayaan. Tayo po yon. Kasi may pangako ang Diyos sa bawat mananampalataya. Hindi kita iiwan, ni pabayaan man, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sa oras ito, magpapasko po, magsasarado taon. Ano po ba yung mga bagay na hindi pa natin na isusuko sa Panginoon? Isuko na po natin. Diyan po nalulugod ng Diyos. Aminin natin ang ating kasalanan sa Kanya at magbalik loob tayo sa Kanya sa pamagitan ni Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay. Amang Banal, maraming salamat po. Sa oras ito, lumalapit po ako sa iyo. Salamat sa special gift mula sa langit na ibinigay mo sa amin. At ito ay si Jesus Christ. At nagkaroon nito ng kaganapan sa amin nung kami tumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Bagamat, Panginoon, marami pa kaming kahinaan. Pero salamat din po sapagkat hindi nagbabago at hindi mo inaalis sa amin ang iyong special gift, O God. Tinutulungan mo kami, kinakalinga mo kami. Ang iyong pagmamahal ay hindi mo inaalis sa amin. Ama, ito po ipadamo mo sa bawat isa. Na hindi po kami makompromise tulad ng sanlibutan, O God, na nagdidiwang at masaya lamang dahil sa kanilang ginagawa. Dahil sa kanilang pagkaunawa. Dahil sa kanilang kinakain o tinatangkilik. Hindi po sa pagkaunawa tungkol sa ginawa ni Jesus Christ sa krus. At muli niyang pagkabuhay. Ama, tulungan mo po kami na yung kagalakang nasa amin, kapayapaang nasa amin, yung gift na nasa amin, ay maipasa namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa. Maging daluyan mo kami dahil ito po ang kabuluhan ng buhay kung bakit mo kami tinawag. Bawat mananampalataya nais mong maging alipin o maging alagad. Alagad na magsishare ng iyong salita sa kapwa, Panginoon. At magpakita ng halimbawa kung ano ang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mo po kami na ang aming patotoo, Diyos, ay maging kalugod
una sa iyo at sa harapan ng maraming tao. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Ama, dalayan ko po, Ama, Lord, sa lahat na nangangarap, Panginoon, Lord, tulad ng aming napag-aralan kanina, hindi mo kinagkakait ang kayamanan. Bakos, Panginoon, ito po ay hinahanda mo na sa mga tunay na manampalataya. Ang mga pangangailangan namin, kaya lang may takdang panahon ka na kung ito'y kailan mo ibibigay sa amin. Kaya, Lord, ako po'y dumadalangin sa nangangailangan ng bahit lupa, sa nangangailangan ng pag-aaral ng kanyang mga anak, financially, materially, bless mo po sila. Pag-aaral sa elementarya, high school, and college, oh God. Lord, sila po ay makatapos, oh Panginoon. Nagdideklara kami lahat po ng mga estudyante makatapos hanggang sa kanilang pagkuha ng board exam. Sasamahan mo sila. Pagtatagumpayin mo ang iyong mga anak, oh God. Sa lahat ng nakatapos sa nangangailangan ng trabaho, Lord, bibigyan mo sila ng mga trabaho. Yung may mga trabaho, yung promotion, oh God, yung maayos na pasweldo, yung pag-iingat mo, yung karunungan, Lord, yung promotion, oh God, Lord, dalahin ko po. Ibigay mo sa kanila. Lamang, oh God, wag mo pong ilayo sa kanila. Lagi sa kanilang puso, maalala nila ang iyong pag-ibig. Wag pong masapawan ng mga bagay sa mundong ito at sa mga bagay na katagumpayan sa buhay nila, matakpa ng pag-ibig nila sa iyo, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa na hindi po kami mabago, Panginoon. Bagkos na doon lagi ang aming taus-pusong pagpapagamit sa iyo, O Diyos, sa papangaral ng iyong salita at pagpatotoo. Idinadalain ko po ang mga business ng iyong mga anak, Lord. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang gamitin tulad ng sinabi, higit pa sa aming pangangailangan ay pagkapalain mo ang bawat isa sa amin upang kami ay makapagpatuloy sa pagtulong sa aming kapwa. Ama, maraming salamat sa bawat tahanan na yung lalo po sa mga OFW, na yung mga kapatid, mga mahal sa buhay o mga magulang nasa abroad. Lord, ingatan mo sila. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan. Bagamat sila ay malalayo, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Yung kanilang mga pamilya na naiwanan din sa Pilipinas, Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan. Lalo na po sa panahon ito ng Kapaskuhan, O God. Lord, yakapin mo ang bawat isa, palakasin mo ang bawat isa, O God. Tulad ng iyong pangako. Maranasan namin ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ama, maraming salamat po. I-bless mo ang aming mga kabataan. I-bless mo ang lahat, Panginoon. Maging ang gawain po sa Matimbo, sa Galilean, sa Pulilan, Tabang, at bawat iglesia nagdidiwang at sumasamba sa araw nito sa maghapon na gawain. Panginoon, dalangin po namin, pagpalain mo po kami lahat, O God. At katulad po ng aming napag-aralan, Lord, yung special gift na binigay mo sa amin, hindi lang po tuwing araw ng December 25 na kami magdidiwang, kundi sa bawat araw, O Diyos. Lord, ito po ay makita sa buhay ng bawat isa. At ang pagtatagumpay ay aming inaangkin, O God. Lord, maraming salamat, financially, materially, tulad ng panalangin ng kapatid kanina, Lord, pagagalingin mo kami sa aming mga karamdaman, physically, spiritually, O God. Lord, in the name of Jesus, ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya ng kagalingan ay aming inaangkin. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay inaangkin po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Salamat po, O Diyos. Amen and amen. God bless you po. God bless you. Merry Christmas. Okay. Merry Christmas po.